Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea, dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yamang tayo ay patuloy na naglalakbay ngayong Kwaresma. Hayaan niyong ngayong gabi sa misang ito, 3 linggo ng Kwaresma, ay pangunahan ko kayo ng pagninilay sa pamamagitan ng 4 na tanong. Nasagutin natin sa ating mga puso. Hindi mo na kailangan sabihin sa katabi mo ang sagot mo. Pero sana'y masagot ninyo ng taos puso at tapat upang makatulong sa ating pagninilay at paghahanda para sa mga mahal na araw. Ang unang tanong, masaya ka ba kapag maganda ang nangyayari sa mga mabubuting tao? Masaya ka ba kapag maganda ang nangyayari sa mga mabubuting tao? Lahat tayo, ganun ang ating pakiwari. Kaya nga iba sa atin, nagpapakabait dahil umaasa tayo, pag mabait tayo, maganda ang mangyayari. Suswertihin tayo, pagpapalain tayo, di po ba? Kaya nga, may mga ibang tao kapag maganda ang nangyari, sasabihin nila, ay kasi may mabuti akong ginawa. Yun ang ating natural na pangunawa. Maganda ang mangyayari sa mga mabubuti. Ang ikalawang tanong, masaya ba ako? Masaya ka ba kapag hindi maganda ang nangyayari sa mga masasamang tao? Aminin natin. May saya ka ba sa kalooban kapag nakita mo yung mga masasamang tao nagdurusa, nahihirapan, at di magandang nangyayari? Yung nakita mo dating sisiga-siga, yayabang-yabang, tapos ngayon, nahihirapan na. Ano nga sabihin mo? Buti nga. Nga pala mo. Dapat lang sa'yo.
Kung nabalitaan mo yung nangutang sa'yo na hindi pa nagbabayad at pinagtataguan ka, may sakit na ngayon. Sumasaya ka ba at sasabihin mo, naiganti din ako? Buti nga. Aminin natin, may galak ba tayo kapag hindi maganda ang nangyayari sa mga masasamang tao? Ikatlong tanong, masaya ba ako kapag ang mabuting nangyayari ay hindi ba ako masaya kapag mabuti ang nangyayari sa mga masasamang tao? May galit ba sa damdamin natin kapag nalaman natin maganda pa ang nangyayari sa mga di mabubuti? Bakit ganon? Siya yung nangongopya lang dati. Yan nga yung nandadaya. Yan nga yung sip-sip lang sa klase namin eh. Ngayon, siya pa yung presidente. Siya pa ngayon yung nag-reunion kayo, nabalitaan mo, siya pa ang milyonaryo ngayon. Siya pa ang mataas ang posisyon. Samantalang noon, siya yung nangongopya lang. Siya yung malakas lang kasi, yung magulang, kaya pumapasa. Tapos ngayon, mas asenso siya sa'yo. Hindi ka ba natutuwa kapag mabuti ang nangyayari sa mga hindi mabuti? Aminin natin anong pakiramdam natin sa mga ganong pangyayari. Pang-apat na tanong, nalulungkot at nagagalit ka ba kapag hindi maganda ang nangyayari sa mga mabubuting tao? Nalulungkot ka ba o nagagalit kapag hindi maganda ang nangyayari sa mabubuting tao? Napapatanong ka ba, bakit ganon? Yung nagsisimba naman lagi, bakit siya ngayon yung may sakit? Samantalang yung hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi naniniwala sa Diyos, aba, kaya haba ng buhay. Panahon pa ni Aguinaldo hanggang ngayon buhay pa. Samantalang yung lagi namang yung kung sino pa yung napakabait, kaigsi ng buhay. Bakit siya ngayon ang may cancer? Bakit yung pautang ng pautang na malaki ang interes? Manunuba, aba, nakakatakbo pa. Ang lakas-lakas pa. Ang yaman-yaman pa. Bakit? Yung tumutulong pa sa mahirap, kakapiraso na nga lang kabuhayan, nasunugan pa. Iniwan pa ng asawa. Nagagalit ba tayo o nalulungkot kapag di maganda ang nangyayari sa mga mabubuting tao? Sana yung 4 tanong na iyon ay nagpagising sa atin ngayong gabi at napaisip tayo. Masaya ka ba kapag maganda nangyayari sa mabuti? Masaya ka ba kapag di maganda ang nangyayari sa masasama? Malungkot ka ba kapag magandang nangyayari sa mga masasama? Malungkot ka ba kapag di maganda ang nangyayari sa mga mabubuti? Kapag opo ang naging sagot natin, naintindihan ko po kayo. Kasi ganun ang gusto sana nating kalakaran ng mundo. Ang mabuti dapat maganda ang mangyari. Ang masama
dapat masama din at pangit ang mangyari. Yun ang nais nating maging kalakaran ng mundo. Kasi makatwiran naman talaga, reasonable naman talaga. Yun yung tanong ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon. Tinatanong nila ang Panginoong Jesucristo, Panginoon, yung mga taong pinapatay ni Pilato, masamang tao ba sila? Panginoon, yung mga nabagsakan ng tore, minalas, na aksidente, kaya ba sila sumapit ng ganun kapahamakan dahil masama silang tao? Kasi ganun nga ang paniwala ng mga tao eh. Kapag hindi maganda nangyari sa'yo, kasi masama ka. Siguro may ginawa kang mali. Siguro, di ba, minsan ganun na naisip natin, kaya siguro kung nagkakaganito ngayon, may masama akong ginawa. Kaya naman, kung sa puso mo, alam mong wala kang ginawang masama, at hindi maganda yung nangyayari sa'yo, napapatanong tayo sa Diyos, bakit? Bakit? Anong ginawa ko? Hindi ito karapat-dapat sa akin. Kaya nung sinagot sila ni Jesus, sabi ni Jesus, nagkakamali kayo. Hindi sila pinatay dahil masama silang tao. Hindi sila na-aksidente. Hindi sila minalas dahil masasama silang tao. Hindi yun ang kalakaran ng Diyos. Kaya isang napakagandang paalala sa atin. Kaya sana hindi maging dahilan ang kasamaan at kahirapan upang mapalayo tayo sa Diyos. Marami, at natitiyak ko may kakilala siguro po kayo, hindi na nagsisimba ngayon, hindi na nagdarasal, ayaw nang pumasok sa simbahan, may tampo sa Diyos. Kasi ang tanong nila sa Diyos, bakit? Bakit pa ako magsisimba? Hindi rin naman umaayos ang buhay ko. Mabuti pa nga yung hindi nagsisimba eh. Sila yung mas maayos. Hindi dahilan ang kahirapan at kasamaan sa mundong ito upang lalo tayong lumayo sa Kanya. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, nagbabala si San Pablo, huwag kayong tumulad sa mga Israelita nung sila ay naglalakbay sa ilang. Sinapit nila ang maraming paghihirap, kaya tumigas ang puso nila. Lumayo sila sa Diyos dahil kinatwiran nila yung mga paghihirap nila. Tayo ba ang piniling bayan ng Diyos? Bakit ganito tayo ngayon? Kaya anong nangyari sa kanila, sabi ni San Pablo, dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil lumayo sila sa Diyos, hindi nila narating ang lupang pangako. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil yung mga paghihirap, yung kasamaan na nakikita nila, yun ang naging dinahilan nila para lumayo sa Diyos. Mga kapatid, sa halip na ilayo tayo ng kasamaan at kahirapan sa Diyos, lalo nitong tulungan tayong lumapit sa Kanya at umasa sa Kanya. Opo, hindi may iwasan ng kahirapan at kasamaan sa mundo dahil yun ang pinipili din ng tao. Pero hindi ito dahilan para lumayo tayo sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, nagpakita ang Diyos kay Moises doon sa naglalagablab na puno. At sinabi ng Diyos kay Moises, alam ko ang pinagdadaanan ng aking minamahal na bayan. Kasi nga, yung mga Israelita, napapatanong na sila, tayo ba talaga ang pinili ng Diyos? Tayo ba talaga ang tinawag ng Diyos? Tayo ba talaga ang mahal ng Diyos? Bakit tayo naalipin? Bakit wala tayong kalayaan? Bakit tayo naghihirap? Anong sabi ng Diyos kay Moises? Kayo ang bayan ko. Kayo ang iniirog ko. At nung tinanong siya ni Moises, sino po kayo? Anong sabi ng Diyos? Ako ay ako nga. Ano ibig sabihin daw po nun? Ako ang Diyos na kapiling ninyo.
May kasamaan, pero nandyan ako. Huwag niyong kakaligtaan yan. May kahirapan, pero kapiling po ninyo ako. Hindi maiiwasan ng mga ito, pero nandyan ang Diyos. At yun ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nandito siya. Siguro ngayon natutukso ka ng sumuko sa buhay dahil sa mga paghihirap. Siguro ngayon sinusubok ang pananampalataya mo kasi nga inaasahan mo magandang mangyari sa iyo dahil sumusunod ka naman sa Diyos, pero iba ang nangyayari. Ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, tiwala lang, sunod lang, hindi pa tapos ang lahat. Kung titignan natin ang Panginoong Jesucristong nakabayubay sa krus, kung titignan niyo po yung Nazareno sa likuran, na pasan-pasan ng krus, yun ang makasasagot sa tanong ninyo. Bakit nga ba di maganda ang nangyayari kahit mabuti ang tao? Tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Di po ba siya ang pinakamabait, pinakamabuti? Pero bakit naghihirap siya? Bakit nakapako siya sa krus? Bakit siya pinatay ng mga tao? Dahil ipinapakita niya sa atin, iba ang kalakaran ng Diyos. Opo, pinagdarasal natin ang katarungan sa mundong ito. Pero alam natin, hindi tumpak ang katarungan sa mundong ito. Kaya wag nating kakaligtaan, merong mas higit na katarungan, ang katarungan ng Diyos. Merong higit na awa, hindi yung awa ng mundong ito, kung hindi ang awa ng Diyos. Kaya tuwing makikita natin ang Panginoong Jesucristo sa krus, sa darating na mahal na araw, itatanghal natin siya. At sasabihin niya muli sa atin, oo, minsan di magandang nangyayari kahit mabuti ka. Pero katulad ng Panginoong Jesucristo, hindi matatapos sa krus ang lahat. Hindi matatapos sa paghihirap. Hindi tunay na magwawagi ang kasamaan sapagkat may katarungan at awa ang Diyos. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa sa mga pagkakataong napapatanong tayo, sinusubok tayo, nangihina tayo ng pananampalataya. Tingnan natin si Jesus sa krus sapagkat ipapaalala niya sa atin ang tunay na tagumpay, katarungan, awa at grasya ng Diyos. Amen.